Temporary muna habang wala pang box. Bluetooth monitoring 100 BMS. Ito yung accurate na SOC. Wiring diagram ng wattmeter na may smart switch. Ito yung smart switch nya. Application. Sa apps naka-off. Naka-off. Tamang wiring ng wattmeter. Sundan nyo yung neutral at live. Sa akin, ang ginawa kong neutral, blue. Kasi blue yung sum doon. Ibig sabihin, para di tayo malito, kulay blue siya, sum doon. Pumunta doon sa output, yung sum doon, kulay blue. Black and white para naman sa AC in ng DU. Color coded siya. Ayan, color coded. Pag itong dalawa nagkabaliktad, magti-trip off yung sum doon. Hindi siya pwedeng magkabaliktad yung live at neutral. Ayan, naka-on ng sum doon natin. Sa ngayon naka-off siya. I-on ko gamit yung apps. Observe yung display. Mag-on yan. Yan. Tapos nag-green na din dun sa apps. Kahit nasang solo ka ng mundo, pwede mong patayin gamit yung apps. Or kahit nasang solo ka ng Pilipinas. Lagot ka. Lagi na nasa iba. Ayan yung Tapos ang ginawa ko, yung thermal sensor nya nilagay ko sa positive ng battery para once na mag high temperature siya, mas makikita ko or masisense ng wattmeter. Magti-trip off din siya para i-cut yung load, para hindi na masyado uminit yung wire.
Maglagay ako ng load. May load ako na 325 watts. Observe natin kung ilan ang mababawas sa battery natin habang makulimlim ang panahon. Kulimlim ang ating panahon. Nagbabadya ang ulan na naman. In 3 minutes nagbawas siya ng 0.1%. Hindi ko na subaybayan yung sa remaining capacity kung ilang AH yung nabawas, pero sa percent 0.1%. Ang charging natin sa makulimlim na panahon 38 volts, 12.3 amperes charging current. Ang oras natin sa makulimlim na panahon alas 11:19. Parang yung charging current na napupunta lang sa load, yung 13.6 14. Uy, lumalakas ang araw ah. Friendly reminder, huwag babaliktarin yung input ng watt meter. Dapat sundan nyo to. Yung live, yung kulay blue, yung white, yung neutral. Kaya siya ginawa kong blue para represent a sum down inverter, kulay blue. Okay, thank you. Well, thank you for watching.